Good morning po sa inyo lahat. Isa pang muli yugto na ating Daily Bible Blessings. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay dalawang hamon sa pagbabahagi. Dalawang hamon sa pagbabahagi. Maring kayo pamilyar po sa talinhaga tungkol sa kasalan na matagpuan sa Matthew 22, 1-14. Ano po nangyari dito? Ayon po sa mga bersikulong ito bilang buod, may isang hari na nag-imbita sa isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Ngunit po, nang siya ay nagsugo ng mag-iimbita, sila ay tinanggihan. Ang iba ay hinamak, iba pinatay pa. Kaya pinuksa ng hari ang mga taong ito. At muli po nagaya ang hari, dumalo ang mga masama't mabuti, at napuno ang bulwagang kasalan. Ngunit, nang may makita po ang hari na isang panauhin na hindi nakadamit pang kasal, siya po'y tinapon sa kadiliman, sa labas at nanangis kasama ng mga nagdurusa. Para po sa akin ang talinghagang ito ay may dalawang mahalagang hamon para sa atin, lalo na ukol sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Una po, huwag tayong magulat kung may mga taong tatanggi sa atin at sa mensaheng atin dinadala. Sabi nga po sa 2 Korinto 4:4 na may mga taong hindi sumasampalataya dahil ang kanilang isip ay binulag ng kasamaan. Sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita ukol sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ikalawa po, ating pong suriin ating sarili. Suriin natin ating sarili at ating pong hamunin ang iba nagkasabing Kristiyano at ang iglesia upang kailan pong suriin ang kanilang sarili. Kung talagang tayo nga ay na kay Kristo o kunwari lamang na nakikidalo o nakikisama sa pagtitipon ng mga Kristiyano. Yung mga talaga bang nasa puso at buhay natin ang ating Panginoong Hesus? Siya ba'y nanahanan sa ating buhay? Nasa atin po ba ang banal na Espiritu? Hamon nga po ng 2 Korinto 13:5, subukin natin ang ating mga sarili kung tayo ay namumuhay ayon sa pananampalataya. Mga minamahal, atin po suriin ang ating sarili. Maraming salamat po.